Gusto nyo ng revolusyon, papalitan yung administrasyon. Like lang, di nyo magawa. Ngayon lang naman natin gagawin to. Sige, kukunin lang natin yung mga opinion ng mga vloggers patungkol dyan sa sa issue ng dito sa war on drugs ni Baste. Kaya sabi ko nga sa inyo, matindi itong mga kaibigan natin na to Talagang pare-parehas kayo ng topic mga Duterte Mantakin mo, mahal na araw na, si Duterte pa rin ang iniisip nyo ito naman, yung ating kaibigan na si Mark ng Models of Manila. Sabi niya, 7 pulis ni Mayor Baste sinibak sa pwesto ni PNP dahil sa bagong war. Sige. Pakinggan nga natin tong report ni Mark kasi matalino to So bago ko po i-report itong balita ay meron akong maiksing mensahe para sa mga kababayan po nating DDS. Okay? Kasi may mensahe daw sa inyo. Pakinggan nyo yung mensahe pakinggan nyo. Napansin ko nung nire-report ko ng mga huling araw, yung 7 namatay dun sa panibagong drug war ni Mayor Baste ay tila ba masayang-masaya itong mga DDS nating kababayan doon po sa balitang iyon. Masaya ba kayo na may namatay doon sa war on drugs dyan sa Davao? Thank you very much Scripted yung vlog ni Mike Abe. Talaga ba? Siguro nga mukhang may binabasa tsaka pare-parehas sila ng inaatake. Katulad nito. Meron tuwan-tuwa daw kayo na may namatay. Siguro nung nagva-vlog siya nung nakaraan, dinadagsa siya ng mga commenters at sinasabi na mabuti nga namatay ang mga yan drug lord drug addict, nanlaban so galit ngayon si Mark dahil natutuwa kayo na may namatay. So sige, pakinggan natin yung sermon ni Mark. Sinisermonan tayo. Sige, play. Okay. Napansin ko, sinasabi nila sa comment section so ang gusto ko lang pong sabihin sa kanila is I am happy for you na masaya kayo. Okay? Ako, kung tatanungin mo, masaya ka ba Mark dun sa 7 namatay? Hindi ako masaya. Hindi din ako malungkot. Hindi din ako galit. Anong gagawin natin, Mark? Hindi ka masaya, hindi ka malungkot, hindi ka galit. Anong problema natin? Ba't ikaw nagagalit ka sa amin? Na masaya kami na may mga namatay na mga addict. Dahil you play with fire, you get burned. Sabi nga. So anong problema, Mark? Anong natin? Anong pinuputok ng butsi natin, kaibigan? Hindi ko kasi alam yung sitwasyon ko. Hindi mo naman pala alam Hindi mo naman pala alam yung sitwasyon Nag-vlog ka na tungkol dyan. Alamin mo muna yung sitwasyon tapos mag-vlog ka. Ang tinapay naman to si Mark Ano ba nangyari doon sa 7? Enough to have an emotion. So, yun naman pala. So, ang sinasabi mo, nagkaroon na kami ng emotions, di pa namin inaalam. Ikaw, wala ka pang emosyon kasi hindi mo pa alam. Ano problema ron, Mark? Ba't ka nagagalit? Anong kasalanan namin sa'yo? Opinion namin to. Kung masaya kami doon, problema na namin yun. Kung mapunta kami sa impyerno dahil doon, hindi ka naman kasama. So, okay lang yun. Gulo-gulo mo, Mark. Galit na galit ka pa. Ako, okay. Wala lang. So, wala lang. Vlog ka ng vlog dyan. Tapos wala lang. Yung mga masasaya doon sa 7 namatay, I am happy for you na masaya kayo. At kayo ay naligayahan doon sa report na aking ginawa. I may not... Hindi ikaw nag-report mo. Nakita namin sa balita yun. Hindi ko nag-imbento nun. Maaaring galit ka lang na marami nagko-comment doon sa sa chat mo kasi ine-expect mo yung mga bago mong followers ng mga BBM yung magagalit sa administrasyon. Kaya nagagalit ka kasi ang dami nagko-comment sa'yo na natutuwa sila kaya kagigil na gigil. Ang target mo is hindi naman yung matuwa yung mga viewers dun sa binabalita mo. Ang target mo is ma-visit yung mga BBM na followers mo dahil balimbing ka. Magalit sila kay Duterte, yun ang gusto mo. So ngayon, nagagalit ka sa amin dahil mas marami yung mga DDS na nagko-comment doon sa live mo doon o yung vlog mo
na masaya sila na maraming namatay dyan na mga adik. Eh, ano magagawa mo? Hindi ka pinapanood ng mga BBM followers mo. Eh, ano magagawa mo? Pag nagla-live ka, wala pang 300 yung nanonood sa'yo. Oy, Puto Maya, maraming salamat sa iyo, ha, Puto Maya. Mabuhay ka, ha. Oh. Hindi ko maintindihan eh. Dating kaibigan ni Banat to, kaibigan ko rin to. Oo, kaibigan ko rin to. Mabait to sa amin. Hindi kami nag-aaway. Nag-ano lang kami doon sa kanyang topic. Topic based lang kami. Oo, ganun lang yun. O sige, tuloy natin sinasabi ni Mark. Fully agree doon sa digong style ng mga tokhang at ng mga drag war. Diba? Meron ako mga sariling ideas ko dyan. O sige, share mo. Asan yung idea mo? Baka sakali mas magaling yun. Mas magaling ka kaysa kay Duterte. Ano yung ideas mo? Baka sakali. Kasi sa pagkakaalam ko, naubos ang adik dyan sa Maynila. At ipinatupad din ni Isko yung war on drugs ni PRRD dyan sa Maynila. Eh alam ko, bata ka ni Isko ah. Alam ko, binablog mo si Isko. Ang ganda ng Maynila, sinasabi mo dati. Nung si Isko na opo, ang linis ng Maynila, ang ganda ng Maynila. Hindi ka naman pala masaya sa ginagawa ni Digong at saka ni Isko. Eh bakit Isko niyan ka nun? Diba? Sabi nga sama ka sa operasyon, magaling ka pala. Hindi, nagtataka lang ako kasi ang ginawa naman ni Isko dyan sa Maynila is kung ano yung ginagawa ni PRRD. Yun nga ang model niya. Idol nga ni Isko si PRRD. Diba? Idol niya si PRRD. Gusto niya yung mga ginagawa ni PRRD. Ginawa niya sa Maynila yung ginawa ni PRRD. Hindi ka pala masaya sa ginagawa ni PRRD. Hindi ka rin masaya sa ginagawa ni Isko. Oy, ibig sabihin, banas ka rin kay Isko. Ganun. Malapit. Di ba close kayo ni Isko? Sabi mo. O meron ka palang idea. Bakit hindi mo binigay yung idea mo kay Isko? Ay nako, ikaw talaga ha, Mark ha. Niloloko mo kami. Sige, play. I may not fully agree. Pero kung diyan kayo masaya, by all means, magpakasaya kayo dyan. O anong problema? Ba't magalit ka na masaya kami? Mark, ano bang problema? Magkape nga tayo. Banat bay, lumabas nga tayo ni Mark kasi gusto ko malaman ba't ginagagalit niya na masaya yung mga DDS? Gusto mo kayo masaya? Pagulo-gulo mo naman, Mark. Ang talino mo dati ah. Dati magaling ka, ba't ngayon ganyan ka na? Ano nangyari sa'yo? Let's just agree to disagree sa certain aspects nitong drug war na ito. Okay? With that being said, yun. Intro pa lang pala yun. Sige. Kung masaya man kayo o hindi, I think paulit-ulit naman, masaya nga kami. Ano problema mo? Medyo na siya. Gumanin siya rin. Parang nag-isang kambing. Mark, masaya nga kami. Okay na yun. Hindi ka masaya. Pasensya ka na. Ganun talaga buhay. Hindi lahat ng bagay na nahuhulog sa ating mga kamay. Ikaw talaga. I think regardless of that, ay kailangan pa rin itong sumunod sa batas. Okay? Kaya ang balita ngayon, 7 Davao City Cops in new drug war acts. So 7 pulis ni Mayor Baste ang relieve kaagad sa pwesto. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun, Mark? Sige. Pakinggan natin sabihin ni Mark. Wala pang 1 linggo mula na nagsimula yung panibagong drug war, tinanggal sila sa pwesto. Okay? Basahin po natin, tsaka tayo mag-react. Okay? Alam na namin yun. Babasahin mo pa para humabay. Sige nga, ano ba yung babasahin mo na hindi pa namin alam? Basahin muna natin, baka naman mag-react tayo kaagad.
the administrative relief of the policeman. Nabasa na namin yan, Mark. Ibuod mo na lang. Okay na yun eh. Sinabi mo eh. Yung 7 na-relieve dahil sa war on drugs. Yun na yung buod nun. Pag binasa, mantakin mo ilang minuto, pinaabot mo ng 8 minutes yung video mo para may ads. Straight to the point na, Mark. Ang busy mga tao ngayon. Hindi naman kami bata para basahan mo kami ng bedtime stories. Alam na namin yan. Hindi lang ikaw yung nakabasa niyan sa dyaryo. Nabasa na namin ilang araw na yan. Diyos ko naman to. Came after PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ordered an investigation on the supposed armed encounters where 7 drug suspects were killed in less than a week. So pinaimbestigahan ni Alam namin. Binasa mo na. We're investigated. English, tinagalog mo pa. Alam na namin, Mark, di kami tanga. Sige, diretso. General Acorda na PNP chief. 7 police din namin na PNP chief si General Acorda. Alam na namin yun, simula nung umupo siya. Kapalit nung dating hepe, siya yung pumalit. Si ako, in-interview pa ni Banat Bay. Alam namin, Mark. Huwag mo na kaming ulit-ulitin dyan. Officers were relieved from their posts in connection with the deaths of drug suspects in alleged shootouts in Davao after Mayor Baste declared a war on drugs last Friday. Yan. Anong yan? So, nag-order ng investigation. Alam na namin, Mark. Binasa mo na eh. Tapos tatagalugin mo. Nakakaintindi naman kami. Binasa mo na eh. Naintindihan na namin. Tatagalugin mo pa. Ganyan ba katanga yung mga nanonood sa'yo? Ano pinagsasabi nito? Binasa mo in English, tatagalogin mo. Pucha, ganyan ba ka-spoon feeding yung mga nanonood sa'yo, Mark? Si General Acorda, pagkatapos nun, our Chief PNP through the Regional Director gave orders to investigate these incidents and give way to an impartial investigation. Sabi ni Colonel Jean Fajardo on a news briefing at Camp Crame. Sabi ng PNP Internal Affairs Service, they have started their probe. Putangin na yan. Lahat ng departamento, yung statement nila sa babasahin mo. Bilisan mo naman, Mark. Ano yun mo na? Diretsuhin mo na. Alam na nga namin. Nirelieve yung 7 dahil sa war on drugs. Ganun kasimple. Kasi nga, iimbestigahan kung legitimate ba yung pagkamatay, kung ano ba yun, tawag ba talaga ng katungkulan o sinalvage o rob out. Yun lang naman yun, Marky. Ano bang pinahihirapan pa natin sarili natin? At si Davao Region Police Director Brigadier General Alden Delvo said the 7 policemen were disarmed, tinanggalan ng baril, and would be disarmed, tinanggalan ng baril, Mark. Alam namin yun. Pag sinabi mong disarmed, tinanggalan ng baril. Malinaw yun, Mark. Malinaw. Subject to paraffin testing. Okay? Delvo did not rule out the possibility that more police officers will be relieved from their posts in the coming days. We will be investigating all personnel involved in the police operations. He said in a text message, the policemen must also explain why it was necessary for them. Natural. Iniimbestigahan nga sila eh. Natural, sasagot sila, Mark. Diba? Iniimbestigahan yung 7, dinisarmahan. Natural, sasagot sila. Kaya nga sila kaya nga sila nirelieve para mag-investigasyon yung IAS, yung Napolcom, yung pamunuan ng PNP. So talagang magpapaliwanag sila, Mark. May investigasyon ba na hindi sila magpapaliwanag? Ano sinasabi naman ito ni Mark? Ang bilisan mo kasi. To use their guns in neutralizing. Sana kung alam lang namin magbabasa ka dyan, Mark. Sana binasa na muna namin. O kaya sana hindi na namin binasa para sa'yo namin nalaman. The drug suspects. Yan. Ano na? Aside from that, ano pa? sabi ni Fajardo, the PNP is open to an investigation by the CSR, stressing the police force will not hesitate to sanction police officers found to have killed drug suspects in cold blood. Okay, so anong pinakapunto ko dito, guys? Anong punto? Putang ina, hindi pa namin alam yung punto. Ang punto mo dyan, binasa mo sa amin yung yung alam naman na namin.
O sige, ano yung punto daw ni Mark? Sige nga, pakinggan natin. At ba't ako nagbigay ng disclaimer sa simula ng aking video? Ang pinakapunto ko sa video na to, lalo na sa mga kababayan kong DDS, pwede kayong maging masaya sa drug war nitong si Mayor Baste. Pero at the end of the day, kailangan sumunod sa batas ng lahat ng ating mga kapulisan. Mark, sinabi ba namin na ayaw namin yung 7 pulis inimbestigahan? Sinabi ba ni Baste na nagagalit ba siya na nirelieve yung pulis? Nagalit ba si Inday Sara? Nagalit ba si PRRD na nirelieve yung pulis? Normal na proseso lang yon kasi nga ayaw na nilang mangyari yung nangyari. Ako bilang hepe ng pulis, ayaw ko nang mangyari yung nangyari nung panahon ni Bato, na pati si Bato damay dun sa mga ikinakaso kay PRRD kasi parang si Bato hindi nag-iimbestiga sa tuwing may namamatay na mga personalities sa drug operation. So Mark, wala pong malungkot na yung mga pulis, hindi namin kamag-anak yung mga yan eh. Dapat lang naman na imbestigahan yung mga yan para malaman kung rob out o talagang shoot out. Kasi marami din naman mga pulis na dahil tao nila ito, sila mismo yung nagli-liquidate. Nagigets mo, Mark? Naintindihan namin yun. Di mo na kami kailangan pagalitan. O, ganito, halimbawa ako pulis, may tao ako na drug na ninja ko. Baga, binibigyan ko ng drug, siya yung taga-benta ko, may quota siya sa akin. Eh, syempre, pag nahuli ng buhay yun, di ikakanta ako nun. Amo niya ako eh. Kaya ang gagawin ko, sasama ako sa drug operation, papatayin ko siya. Tapos tataniman ko ng baril para sabihin na nanlaban. Tama? Kasi nga nangyayari yun at pwedeng mangyari yun, Mark. Kaya iniimbestigahan sila kung sila ba ay gumawa ng ganyan o maayos ba talaga yung operasyon, nanlaban ba talaga, may testigo. Walang nagsasabi, Mark, na mali yung ginawa ng PNP na i-relieve yung 7 pulis. Walang nagsasabi, ikaw lang. Ikaw lang yata, Mark, ang nagsasabi niya. No? Sige, diretso. Lahat tayo, walang special kung merong batas. Nagsabi ba special? Sinabi ba ni Baste na may special? Sinabi ba ni Acorda may special? Sinabi ba ni Inday may special? Sinabi ba ni Kiboloy may special? Sinabi ba ni PRD may... Wala. Sa isip mo lang yan, Mark. Ang dami-dami mong iniisip. Kailangang sumunod. Kung merong nalabag na batas, kailangang may managot. Kung wala namang nalalabag na batas doon sa 7 operations na yan na may namatay, di wala dapat ikatakot. Sino ba natatakot? Sino ba? Kami ba natatakot? Yung pulis ba natatakot? Si Basti ba natatakot? Sino ba natatakot, Mark? Ikaw lang yata natatakot eh. Yung mga pulis na yan. So at kung meron mang natanggal, mababalik yan sa pwesto kung nalaman na wala naman palang maling ginagawa. Alam namin yun, Mark. Alam namin yung due process. So wala silang kasalanan, natural, marireinstate sila. Kung may kasalanan talaga sila, di makukulong sila. Ganun lang yun. Alam na namin yun, Mark. Ano pa? So, you're always stating the obvious. Sige, pabuti natin 8 minutes. Diba? So ang punto dito, kailangan nating sumunod sa batas. Kung masaya kayo dito sa mga namamatay sa drug war, fine. Hindi ko kayo i-judge, hindi ko kayo ano nyo yan, emosyon nyo yan. Pero, masasabi ko lang, iba yung panahon nung nakaupo ang mga Duterte sa Malacanang na lahat. Mark, iba, alam na namin. Kaya nga dami nagrereklamo kasi iba eh. Iba talaga, Mark. Alam na namin yun. Ilan na namatay ngayon? Gano'n na karami nakuha drugs? Noong panahon ni PRD, Mark, walang nakukuha gano'ng karaming drugs. Alam mo kung bakit? Walang nagtatangka kasi takot. Pero ngayon, ba't ang daming drugs na nahuhuli? May nahuhuli bang pusher? May nahuhuling drug personality? May nabalita na malaking tao na nahuli? Sa sobrang dami ng droga na yan, bilyon-bilyon. Pinakamalaking drug haul sa history ng Pilipinas nangyari ngayong administrasyon. Nahuli kung sino yung yung may-ari ng droga. Wala, di ba? Nahuli yung pulis. Pero naniniwala ba yung mga, sabi nga ng mga nila Bato, hindi ako naniniwala na sa'yo lahat yung 1 toneladang shabu. Meron kang boss, sino boss mo? Nagsabi ba yung Mayo? Wala, di ba? Na-open up pa ba yun?
May nangyari ba sa hearing na yun? Wala, di ba? Kaya iba talaga ngayon, Mark. Nahuhuli yung drugs ngayon, pinakamarami, pero walang nahuhuling tao. Parang sa mga bigas lang din yan, yung mga warehouse ng bigas na nahuhuli ng mga di umano smuggler daw. Wala naman nahuhuling smuggler. Smuggle daw yung mga bigas, wala naman smuggler na nahuhuli. Alam namin, Mark, yung huwag mo nang state yung obvious. At ng gusto ng mga pulis nila ay nagagawa. Iba ang panahon ngayon, lalo na itong si Mayor Baste ay isang malaking kritik ng administrasyon. Ano masama dun? Ano masama kung kritiko siya ng administrasyon? Ano ba yung kinikriticize siya sa administration? Ano ba yung kinikriticize niya, Mark? Pakaliwanag mo ano yung kinikriticize niya para alam namin. Hindi niya kinikriticize lahat. Ang sinasabi niya, may problema ang Congress, hindi gumagalaw Malacanang. At ang Malacanang hindi daw nagre-react sa mga issues ng bayan katulad yung PI. Na-address ba yun? Wala, di ba? That is the reality. Kung in the same way na wala akong magagawa sa nararamdaman nyo dahil masaya kayo na 7 yung namatay, wala din tayong magagawa kapag nag-utos na ang Chief PNP na imbestigahan yan. At natural lang na mag-utos siya. Ibig sabihin, ginagawa ni PNP Chief according yung trabaho niya. Ano problema, Mark? Ikaw lang naman na nagagalit. Ano bang kasalanan namin kung ang mga nag-comment doon sa live stream mo, puro masaya sila na namatay yung drug addict? Lahat naman siguro kung alam mo na drug addict namatay, dapat lang naman talaga sa kanila yan. Kung mag-imbestiga man ng ang general ng PNP, dapat lang din karapatan niya rin yan. Trabaho niya yan Wala naman nagagalit dun, Mark. tingnan kung may mga mali at kung may mahanap na mali ay mayroong mananagot. Ganyan ang buhay. Tanggapan lang. Okay? Kailangan lang nating tanggapin. Ikaw lang hindi nakakatanggap. Kanina tanggap na namin yun. Tanggap na namin yun, Mark. Okay na yun, okay na to. Tanggap ko na yung mga DDS na yan ang gustong style, Duterte style, pero titingnan natin kung ito ba ay pumapasok sa batas. Yun ang mangyayari doon. So, yun ang pinakapunto ng buong video na to, guys. Ha? Sabi ni Fajardo, rest assured that all those accountable will be held liable. Lang yan, nagbasa ka na naman. Alam na namin yan. Including their team leaders, supervisors, and field commanders. Ayan, yun naman. Ano pa? Sabi ni DCP nung Davao City Police spokesperson, Captain Hazel Tuason, the pronouncement of the mayor has created a huge impact in our anti-drug operations and we are doubling our efforts to combat drugs. Very good. Diba? Kailangan yan. Kailangan double our efforts para matanggal yung drugs. At kung wala naman silang nilalabag na batas sa pagpapatupad nitong drug war ni Mayor Baste, wala silang dapat ikatakot. Yun naman pala kumbaga, nakasuporta ang taong bayan sa ginagawa nila. So ituloy niya. Kaya nga sinasabi ko sana itong ginagawa ni Mayor Baste ay kumbaga nasa legal lahat. Bakit mo masasabi na sana yung ginagawa ni Baste nasa legal? Hindi mo ba narinig yung kanyang ginagawa? Hindi mo ba nakita yung sinabi niya, narinig na sinasabi niya na umalis na kayo. Kung ayaw niyo umalis, mamamatay talaga kayo pag papapatayin namin kayo. Ano mali doon, Mark? Ano mali doon? Ano mali sa ginagawa ni Baste? Ano ba, si Baste ba may hawak ng baril, binaril yung mga yan? Di naman, di ba? Ay, hindi. Kasi kawawa naman yung mga pulis na kapag wala sa legal, sila yung matatanggal sa pwesto, sila yung maano, di ba? So kawawa naman. Pero kung nasa legal yan lahat, tanga, legal, Mark. Ano ba naman to si Mark? Legal na sabihin ng mayor na ayaw niya ng drugs sa kanyang lugar. Sabihan niya yung mga pulis na double the efforts, hulihin nyo lahat ng drug lords, hulihin nyo. Ngayon, syempre, kung makikipagbarilan sa inyo, patayin nyo. Normal yun, Mark. Ano ka ba? Sabi mo. support tayo dyan. Okay yan. Ayaw natin yung droga. Gusto nating mawala yan. Okay? So very good yun. Very good yun kung gumanda nga yung pero ito, sabi naman ni Captain Hazel Tuason, we are not happy that there are suspects who chose to fight the police and get killed. O sila hindi masaya. Oral. Kaya na sino ba masaya na nakakapatay ka? Sinasabi nga nila na hindi kami masaya na namamatay ang mga yan, kaya lang lumalaban sila. Ano ba namang gagawin namin?
O mas hindi kami masaya kung namatay yung mga tao namin dahil mas mabilis bumunot yung kalaban sa kanila. Kaya nga nagtitraining yung police para mas maging mabilis sila kaysa sa kriminal eh. Ano ba naman to, Mark? Yung mga supporters masaya. Talagang kanya-kanyang kaligayahan lang natin yan. Okay? So, yun lang naman. Wala okay na. Nagsalita din si Police Region 11. Lahat na nagsalita, Mark. Lahat na nagsalita, bubasahin mo. Sana nagano ka na lang, naglagay ka na lang ng dyaryo dyan. Kami na nagbasa. Anak ng tinapay naman to si Marco. Ginagawa mo naman kaming tamad eh. Anyways, Mark, we love you very much. Ang laki ng pinagbago ni Mark. Sa totoo lang, ay Jolly Wilder, Happy Easter to you. God bless you and more blessings. Galingan mo manghuli ng mga itlog ngayon, ha? Yung mga manghuhuli ng mga itlog, galing-galingan nyo, ha? Sige. Ayan. So, yun ang masasabi natin, Mark. Palakpakan natin si Mark sa kanyang pagbabasa. Sabi ni Safety and Security Vlog, ang tawag sa kanya ay Mark Basa. Hindi, bilib ako dati dito kay Mark. Ang talino nito eh. Magaling to mag-analyze. Ewan ko kung ano nangyari rito. Ang hirap kasi talaga eh. Napakahirap kasi talaga kapag alam mo yun, ayaw mo naman talaga nung ginagawa mo pero kailangan mong gawin kasi nga nandoon yung views, nandoon yung followers. Diyos mio. But anyways, Mark, we miss you and hope to see you soon. Pasensya ka na, medyo na-pick up namin yung iyong kasi nagulat ako dun sa title eh. Meron daw siyang sasabihin sa mga DDS. Siyempre, DDS ako. So, pakikinggan ko siya. Kaya nung pinakinggan ko siya, binasahan lang pala niya ako. Marunong naman ako magbasa. Ay, nako. Anyways, again, mga bossing, ay nako. Happy Easter sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nanood, sa mga nag-like. Kulang yung like natin. Gusto nyo ng revolusyon, mapalitan yung administrasyon. Like lang, di nyo magawa.